Sugo, meron. Nalalaman ng mga pahayag ng ating Panginoong Diyos. Nagsusugo siya. Tayo ba sa iglesyang ito ay meron tayong sugo? Meron. Ang kapatid na Felix Manalo. Sa kanya nagmula yung dalisay na ebanghelyo na ating tinanggap. Hindi po lingid sa atin mga kaibigan dito po sa YouTube na sa kampo ng INC at saka sa kampo ng Ang Dating Daan ay parehong nagsasabi na ayaw humarap sa amin yan, mga Iglesia ni Cristo, sabi ng kampo ng Dating Daan. Sa kampo naman ng mga INC, sabi naman nila, ayaw lumaban yung mga kampo ng Ang Dating Daan. So, ano ba talaga mga kaibigan at sino ba talaga ang ayaw humarap? Sa kabilang kampo, mayroon silang ipinapakitang video na ayaw ng kapatid na Eli makipagdebate sa kanila dahil takot daw. Sa kampo naman ng MCGI o Ang Dating Daan ay meron naman din silang mga video na ipinapakita. Ano ba talaga ang totoo mga kaibigan? Sa oras na ito, atin pong mapapakinggan, mapapatunayan kung ano ba talaga ang katotohanan. Sa video na aking ipapakita mga kaibigan, dito ilalantad lahat ng kampo ng Ang Dating Daan kung ano po ba talaga ang dahilan bakit hindi po naganap o natuloy yung bangayan o yung debate ng Iglesia ni Cristo at saka Ang Dating Daan. Narito po mga kaibigan, panuorin po ninyong mabuti para makita po ninyo ang katotohanan. Sige po. Yung dati na panood kita noon pa man din, naibanggit mo sa akin na yung pag-anib mo dati pa kay Ginoong, sino ba yon? Perez? Kay Ginoong Perez ba yon? Opo. Oh. Ngayon, di ba dating ministro ka mo ni, ano ba yon? Manalo? Kung tawagin mo, Iglesia ni Manalo. Opo, opo. O so, sa makatwid, yung mga aral na nakukuha mo doon kay Mr. Perez, pinaninindigan mo rin. So, naniniwala ka na ang aral pala ng Iglesia ni Cristo ay siya rin yung pinaniniwalaan mo. Hindi, may iba po, iba. Kasi nga, kanila is Cristo, tao sa amin, Diyos ano ba? Imposible po yun. Ang hapunan namin gabi, hindi umaga. Lahat nga ho ng kabaligtaran yung paniwala nila Kahit na po nang galing si kapatid na Perez sa Iglesia ni Manalo, hindi naman kasi pareho ng paniniwala nila Parang si Manalo rin. Galing siya sa Badista pero kumakain siya ng baboy. Yes. Hindi naman ho pinag-uusapan yung pinanggalingan Ang pinanggalingan yung kasalukuyan mong paniniwala. Gaya ni San Pablo. Si San Pablo po, galing sa relihiyon ng mga Hudyo, pero naging apostol siya ni Cristo. Inaaway niya pa nga yung mga Kristiyano nung araw, pero naging apostol siya ni Cristo. Hindi po pinag-uusapan yung iyong dating pinanggalingan. Si Mr. Manalo nga, bago niya itinatag yan, nakalima siyang relihiyon Nagmason pa siya Opo, sumama po siya yata Brother Eli, ayon sa record, dun sa mga taong ang paniniwala ay walang Diyos. Oo, yung ateista. Opo. Yan. Kaya hindi po pinag-uusapan yung Aling May. Naitanong ko lang po, Brother Eli, kasi kung ano man ang napakinggan o ano man ang nalalaman na aral ni Ginoong Perez na ayon na rin sa'yo na siya ay isang ministro, so sa makatwid, walang kadadahilan na yung mga aral niya ay nanggagaling din sa kay Ginoong Manalo. Hindi po, magkaiba po. Iba yung tinuro ni kapatid na Perez kaysa sa turo ni Manalo. Sa pera, sa abulo yan, ang Iglesia ni Manalo, kahit hindi nila kapatid, tinatapatan ng supot o ng kahon. Kahit bisita lang, tatapatan ka ng kahon. Sa amin po, hindi ganon. Bawal mo sa amin yon. Ano naman ba ang turo ni Ginoong Perez noong sumanib ka sa kanya? Yan po tinuturo ko ngayon sa inyo na naririnig sa telebisyon. Ganun po yan. Ang hapunan po niyan sa gabi, hindi sa umaga. At walang abulo yan, yung banal na hapunan.
turo ni Manalo, may abulo yan yun eh. Kaya magkaiba po. Isa pa po, Brother Eli. Sige po. Yung tungkol doon sa debate ba, dahil nakakainit na kasi, ang tagal-tagal naman yung... At saka kaya naman umalis yung isang tao doon sa isang grupo kasi meron siyang hindi po lumalapat sa kanyang paniniwala sa paniniwala nila. Ganun lang naman ang ano yun eh. Yung debate, hindi pa nangyayari. So ano kaya kung hindi ka lang muna ang magkikipag-debate, sila muna si Brother Josel, sino ba to? Si Brother Danny at saka si Brother si Mr. Santiago ba? Ganito po, Para magpipili na rin kayo kung sino ang gusto nilang makasangga sa Aling May, meron na pong mga nakaraang ganyan eh. Si kapatid na Rola, nakipagdebate sa kanila, kasama pa si Bularan doon eh. Hindi naman matatapos yan kung hindi ang magdidebate yung parehong pinuno eh. Ang para pinal po, yung pinuno ang magdebate. Ipareho na lang man yun, Brother Eli, kasi kung ano naman yung itinuro mo sa mga manggagawa mo, siya na rin naman yun ang sasabihin. Hindi po pwedeng pareho yun, Aling May. Hindi po pareho yun. Kasi sinasabi sa Biblia na ang nakikipagbaka, yung leader, siya ang unang nagsasalita. Yung pangulong tagapagsalita, nasa 14-12 ng gawa. Pakinggan nyo, si Pablo, siya ang leader, siya rin ang pangulong tagapagsalita. Nasa 14-12 ng gawa. Pakinggan nyo po. Ito po ang sinasabi po sa talata ng gawa 14-12. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Ayun, si Pablo po, ang pangulong tagapagsalita. Kaya siya rin ang nangunguna sa mga pakikipagbaka sa mga kaaway sa pananampalataya. Pakinggan nyo sa gawa 9:22. Ito naman po ang nakasulat po sa talata. Tatapot lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo 29. na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Ganyo, siya ang nakikipagtuligsaan. Hindi nakalagay, sila'y nakikipagtuligsaan. Kundi siya'y singular, si Pablo, ang nakikipagtuligsaan sa Greko at mga Hudyo. Siya ang pangulong tagapagsalita. Siya rin ang nangangasiwa at siya ang leader ng mga hintil. Kaya siya ang humaharap. Yun po ang nasa Biblia, kapatid. Pero pwede na rin naman, Brother Eli, na sila muna, pero para mapatunayan ng tao, total, gusto na rin lang naman ninyo sa TV, yung talagang harap-harapan. Gagamit kayo ng Biblia, hindi lang yung haka-haka, mga kuro-kuro. Biblia sa Biblia, sagot Biblia, tanong Biblia. Total, makapagpili ka naman sa kanila kung sinong gusto nyo. Mayroon naman silang manggagawa dyan na marunong mag-Grego. Kung gusto nyo, Grego. Gusto nyo yung Espanyol, Espanyol. Kung gusto nyo yung English, di English din. Kung Tagalog, di Tagalog. Parang ganun ba? Para mapatunayan talaga na sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Hindi yung doon ka sa kabila, dito naman sila sa kabila. Yung harap-harapan, ang magandang tema. Ayaw nga nila ho ng Hindi, gano'n nakaano na sila, sumasagot sila, hindi siguro ninyo naririnig. Hindi, ayaw nila ng harap-harapan na yung sa telebisyon. Gusto nila sa plaza. Iniiwasan po natin yun para walang masaktan dahil hindi maiiwasang may miron. Ano, sagot? Sagot hong bantilawan niya, kumbaga sa kanin, hindi inin. Hilaw na, sulog yung ilalim. Ganun ang sagot nila eh. Maliwanag naman ang hamon namin sa telebisyon. Ayaw nila sa TV, gusto nila sa plaza. O gusto nyo, paparinig ho natin, no? Eto, pakinggan nyo. Ayaw ni Bularan sa TV, gusto sa plaza. Eto, pakinggan nyo. Siya ka pala, kapatid na dyan, maalala ko nga po, yung may nagtatanong kasi sa atin, ano raw po ang sagot natin doon sa hamon ng pangkat ni Mr. Soriano tungkol sa debate. Para daw pong lumalabas, tayo po'y natatakot at umiiwas sa debate. Hindi totoo yun, kapatid na Ramil at kapatid na Rene at mga kababayan po namin. Hindi totoo na kami ay natatakot, hindi rin totoo na kami ay umiiwas. Ang totoo po niyan ay matagal na namin sinagot si Ginoong Soriano na gusto namin siyang makaharap sa isang maginong usapan o sa isang debate.
noon pa. Pero ang kanyang idinadahilan noon, Siya pa rin idinadahilan ngayon. oo, ayaw daw niya na ang debate ay isagawa sa plaza, ang gusto niya ay sa telebisyon lang. Kaya nga, ang ating masasabi kay Mr. Soriano, kung talagang gusto mo na magkaharap tayo sa telebisyon, magharap muna tayo sa plaza. Yan. Ayaw niya sa television eh. Plaza muna. Iniiwasan po namin gulo. Ayaw namin ng gulo. Brother Eli, sinasabi noon pa man din daw gusto nila. Kaya kung ayaw mo, sila muna, silang Jusel, sila pa. Ayaw nila sa TV, Sister May. Naintindihan, ayaw nila eh. Ayaw nila sa TV, kahit po yung mga kasama ko, kahit magpatong-patong sila, hindi sila aatrasan ni Brother Willie at nila Brother Danny eh. Pwede po yan eh. Kaya lang ayaw nga nila sa telebisyon. Saka nga po, Sis May Fernando, sa amin pong party walang problema eh. Kasi kami po, kaya namin humingi ng otorisasyon kay Brother Eli para kami ang tumindig sa panig na ito. Ang may problema sila Bularan. Hindi nila kayang humingi ng otoridad kay Kapelix o kay KRD para sila ang manindigan sa panig nila. Ito na lang, ano ninyo sa ngayon, sa TV nyo. Sino ang gusto ninyo ba talaga? Yun nga, Aling May, kung nakikinig kayo, kaya pa ni Kabularan o kahit sino sa kanila na humingi ng otorisasyon kay KRD na sila ang maninindigan para sa iglesia nila. Sa amin po, mga kasama ni Brother Eli, walang problema. Madaling-madali yung makakuha kami ng otoridad kay Brother Eli. Yung ngayon pa lang, binibigyan ko na kayo. O, yun nga po eh. May problema sila. Sila kayo nang tanungin nyo kung kaya ba nila na humingi kay KRD ng authorization na sila nga ang maninindigan sa iglesia nila. Ayan. Aling May, ako. Aling May, Aling May, hello? Yes. Opo, ganito po, kami nakakausap nyo. On the air pa tayo, napapakinggan po ng lahat ng nakikinig sa radyo, sa TV, sa internet. Malinaw po ang hamon ni Brother Eli. Kahit sino ba sa amin eh. Kung sino ba ang gusto nila, ang totoo si Michael nga, ang hinahamon si Sister Luz eh. Ang problema mo sa kanila, ayaw nila sa TV. Ngayon, para hindi kayo nagkakaganyan, siguro, total, hindi sila nagbubukas ng linya. No? Sadyain nyo kaya, kayo po ang personal na magtanong sa kanila, talaga bang ayaw nyong lumaban sa TV? Bakit sa TV ang hamon nila pero pinipilit nyo sa plaza? And then, dyan yung mapapatunayan na ayaw nga nila sa TV. Kasi yung mga sinasabi ho nila sa TV, maaring nakakalagpas sa inyo, hindi nyo napapansin. Nag-call na nga po si Paul eh. Pero noong binigyan na namin ng linya para pag-usapan kung anong channel ang debate gaganapin, bumawi na ho. Sabi niya, call, kaya lang, alam ko kasi kaya call, hindi naman lalaban. Ayun naman pala eh. Ganyan ho yan. Kaya mabuti ho, sila personalin nyo na lang puntahan. Siguro naman hindi kalayuan naman ho ang tundo sa Quezon City eh. Pwede kayo magsadya sa kanila na lang at kausapin yung personal. Kasi ulit-ulit na lang po ito. Kung ito'y talaga sinusuri nyo, hindi nyo kami paparatangan na ayaw namin lumaban at umaatras. Hindi ho ganon. Sila nga, Brother Josel, sila nga magbukas lang ng linya ng telepono para sila matawagan hindi nga nila ginagawa, di ba? Oh. Si Michael minsan namaralin na tatawag siya kung pwede lang nung pagbigyan natin hindi naman ginawa. Abay, sana. O, di ba, Brother Josel? Kaya kung si Aling May, talaga nagsusuri, makikita niya kung sino pa sa dalawang panig ang mayroong prinsipyo. Diba? Nakahandang lumaban. Sila nga, hindi magawa yung ating ginagawa, Brother Josel Aling May. Nakikinig po, Brother Opo. Eli. Aling May, anong lokal po kayo? Lokal, wala akong kaming lokal. Ano ba yun? Hindi po ninyo alam yung lokal. Opo. Hindi ko po alam. Ano pong religion nyo kung hindi nyo naman mamasamayin? Kasi palagi nila ninyo Katoliko kasi. Kasi yung doktrina ng sa amin, kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, inaintindihan ko na po kasi. So far, Katoliko po kayo ngayon, Aling May. Oo. Salamat po. Ganun na lang. Kaya hindi ko naintindihan yung tinanong mo sa aking lokal. Opo, salamat po. Akala ko po kasi alam niyo yung salita ngayon Magkagayon pa man, sundin na lang po natin yung payo ni Brother Josel. Kung may access po kayo, kakilala kayong ministro, sa opisyal na po yung sinabi ni Brother Eli. At hintayin na lang po natin sila. Ano po? Pag nakausap niyo po sila, bukas naman ang linya namin, tumawag po kayo ulit. Nang malaman nyo hindi talaga sila lalaban
sa telebisyon. Ganun lang po. Sige po. Brother Josel. Maraming salamat po, sister. Okay, Brother Josel, maidugtong ko lang, di ba? Kasi sabi nung ating caller kanina, kung si kapatid na Perez ay galing sa Iglesia ni Manalo, para sa kanya, yung mga aral ng Iglesia ni Manalo, yun din ang ating aral, Brother Josel, na itinuturo ni Brother Eli. Na sinasabi naman natin na hindi nga. Dahil malaki po ang pagkakaiba ng doktrina ng Iglesia ni Manalo sa doktrina ng ating samahan, Brother Josel. Ang isang halimbawa, ganito, Brother Josel, yung aking napakinggan, na turo ng Iglesia ni Manalo, yun daw Espiritu Santo, Brother Josel, yun din daw ang Espiritu ni Kristo. Yun sagot nila, dun sa ating puna, dun sa panalangin daw, na ginawa ni KRD na pinabababa ang Panginoong Hesus sa kapilya nila, Brother Josel. Kung nakahanda yung ating tape, direct. Di naman panalangin yun eh. Sabi po nila panalangin. Pagsisinungaling na naman, hindi naman talaga nagsasabi ng totoo yung magkakabarkadang kalbo na yan eh. Opo. Di ba? Sasabihin, yun daw, panalangin daw. Hindi panalangin yun. Papatunayan natin, hindi panalangin yun. Gusto mo, patunayan Sige po, ngayon na po, Brother. Sige, patugtugin natin yung sinasabi nilang tila, sabi panalangin daw. Alam niyo kung ano sagot ng Diyos. Pakinggan ninyo at narito sa talatang ito sa Colosas 1:11. Idinadalangin din namin kay patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ano po ang sagot ng Diyos? Hindi ang kailangan ni katapusan lang ng mundo. Ang kailangan niya ang aking tulong, ang aking dakilang kapangyarihan ay dumating sa buhay ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Sa inyong pagkakaupo at pagkakatayo ng ilan na nag-aantabay ng pagwawakas ng pagsambang ito, hinihiling ko sa Diyos Ama, isugo mo ang iyong dakilang kapangyarihan. Tignan mo sa gitna ng kapulungan ito, ang mga anak mong lumipay, ang mga anak mong nawawalan ng pag-asa, ang mga anak mong naghihina, ang mga anak mong nagbabata ng kahirapan, ang mga anak mong nakikipagpaka sa kasalanan at sa mga karamdaman. Maawa ka! Ibigay sa kanilang lakas na kailangan ng kanilang buhay. Jesus, bumaba ka ngayon sa loob ng kapilyang ito. Lapitan mo ngayon at tatagusin mo ang iyong kapangyarihan sa puso ng lahat ng sumasamba. O Diyos ng langit, maawa ka sa mga ama na gustong mabuhay, gustong buhay ng kanilang mga anak sa matwid na kaparaanan. Buksan mo, Ama! Buksan mo ang pintuan ng kapalaran sa mga anak mong naghahanap ng ikabubuhay para sila makarating sa kanilang pag-asa at sa kanilang pagtatagumpay. Maawa ka rin, Ama, sa mga magulang na mga babae at sa mga inang narinito. Hinihiling ko sa Diyos, tapikin mo ang kanilang damdamin kung sila nakalilimot sa iyo, Ama. Huwag kang papayag ng sino mang kabataan ay magaling ng katampalasanan ng mundo, kundi ibigay mo sa kanilang lakas tungo sa kanilang ikapagtatagumpay. Nakahanda ba kayo? Opo. Naigaya ang inyong buhay sa katapatan sa Diyos, mga kapatid? Opo. Nakahanda ba kayo sa gupain? Ano man ang dumating sa buhay natin? May pangangako ba niyo sa Diyos ngayon na nakatungay sa ating Ama? Hindi na kami iiwalay sa iyo. Tulungan mo lamang kami, itataguyod namin ito hanggang sa nakaparoon ng aming buhay. Pagpalain kayo ng Diyos, tumayo kayo tayo manalangin. O, tamo, di hindi pa nang nananalangin, no? Sasabihin panalangin. Oo nga po. Sasabihin pa, at ano, pakita natin, sabi nila, panalangin daw yun sa sinabing, Jesus, bumaba ka eh. Yun pala eh, nagte-texto pa nun eh. Nagbabayubay daw po, bayubay daw po tawag. Nagbabayubay. Tapos nung pagkatapos nun sabi, tumayo kayo tayo manalangin. Ibig sabihin, hindi talaga panalangin yun. Pero ano sabi nitong grupo ng mga sinungaling sa ating mga kababayan, pakinggan yun. At sa pagkakataong ito, kapatid na Bularan, sa unang bahagi po, ay tutugunin po namin ang ipinarinig ng kabilang grupo nitong samahang tatalakayin po natin. Ito po may kaugnayan sa
panalangin po ng tagapamahalang pangkalahatan na kung saan ay binanggit nila na inaanyayahan ang Panginoon Kristo para bumaba sa kapulungan po ng iglesia sa panahon ng pansamba. Hindi, talaga sinungaling ito. Walang kahihiyan ito eh. May kinalaman daw sa panalangin ng tagapangasiwa ng iglesia nila. Panalangin ba yun eh? Kaya nga namin ipinatugtog na buo para makita ng tao. Talagang hindi panalangin yun eh. Nagdadadaldal siya noon. Ang tawag pala sa kanila noon, nagbabayubay. Pinapaiyak ang miyembro. Ganon. Hindi pa panalangin yun, ano? Niloloko mo, pati tagapakinig nyo. Huwag mo na lang, di ba, kung naaatim mo, lokohin ang tagapanood nyo, kami hindi namin naaatim yun, kaya kami nagpapatugtog ng ganito para ipakita sa tao na ayaw naming maloko yung aming mga tagapakinig. Pero mo pagkatapos niya sabihin nyo, tumayo kayo tayo manalangin. Hindi talaga panalangin yun, Brother Joseph. Pero ang sabi nila, panalangin daw yun. Ano? Ayan. Kaya, funtos na naman yan. Tama ka na naman sa leeg niyan, Sandoval. At sinungaling ka talaga. Mailusot mo lang yung puno mo, nagsisinungaling ka sa taong bayan. Biro mo, panalangin daw yun. Meron ba naman panalangin, tapos ang susunod, panalangin na naman ulit. Saka Brother Eli, panalangin na sumisitas. Biro mo, sisitasan mo Diyos. Di ba, no? Kolosas ng Kolosas, 1:11. Meron ba naman nananalangin sinisitasan ng Diyos? At kinakausap pati miyembro. Nakahanda pa kayo. Ito ba naman panalangin na nakahanda ba kayo? Nasagupain. Kausap yung miyembro, panalangin. Mali yan. Panluloko sa kapwa-tao yung ginagawa mo, Sandoval. Mahiya ka naman kahit kapiraso. Wala kang kahihiyan. Niluloko mo ng tagapakinig. Naku kung wala kami nang ipapakitang ganito, aping-api ang sambayan ng Pilipino dito sa mga ministro ni Manalong ito eh. Puro kasinungalingan ang ginagawa nitong mga ito sa television pa. Ha? Saka nung sabihin ni Sandoval walang gatong Brother Eli na yun daw panalangin ng kanilang tagapamahalang pangkalahatang Brother Joseph. Kita mo nga, napatunayan natin ngayong gabi, nagsisinungaling si Sandoval. Hindi pala panalangin yung Brother Joseph. Diba? Yung pala yung pagbabayubay. Kung pakinggan pa nga natin yung kanilang mga palusot tungkol dyan, kasi pangangatwiranan nila, di ba? Oo, Brother Joseph. Sige, tuloy natin. Lalo pang masisilat. Malalalim itong si Sandoval. Ito na naman natin. Sige. Baka po ang itinatanong naman nila sa ating kapatid na Bularan ay ano yung tinutukoy ni Apostol Pablo na espiritu ng anak o ng Panginoon Kristo na isinusugo sa panahon ng pagsamba o pagkakatipon? Babasahin ko muli ang banal na kasulatan dito po sa Gawa 16:6 hanggang 7. Ganito ang ating mababasa. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinya at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Yung Espiritu ng ating Panginoong Jesucristong tinutukoy na sinusugo ng Ama, yun din ang Espiritu Santo. Kaya, noong ipanalangin ng nababahala na anyayahan ang anak para bumaba, ang katumbas noon yung pag-aanyaya sa Espiritu Santo para matupad ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan nagkakatipon yung 2 o 3 sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa mga kapatid na Bularan, baka itanong nila sa atin, hindi pala labag sa Biblia ang ipinanalangin ng tagapamahalang pangkalahatan. Ang mali, yung pagkaunawa nung tumutulig sa... Kita mo, Brad Joseph, nagkundyabay dalawa sinungaling. Talagang sinitindigan nila, panalangin daw yun, ang tagapamahala nila. At alin daw ang pinabababa, kapatid na Willie? Yun daw, spirit. Ay. Ano yung pinabababa, Brother Danny? Hindi ko naintindihan. Ang katumbas daw ng panalangin ng tagapamahala na pinabababa si Jesus. Kasi napakinggan natin, sabi nung kanilang puno si Eranio Manalo, Jesus, bumaba ka ngayon, di ba? Sa loob ng kapilyang ito. Tapos,
Lapitan mo isa-isa sa mga sumasamba, patagusin mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang puso. Ang katumbas daw nun, Brad Willie, ang pinabababa. Ano yun? Ang Espiritu Santo? Dahil ang Espiritu ni Jesus daw yun daw ang pinabababa. Tama pa naman sa Biblia yun. Para sa kanila, Brother Josel, yung Espiritu ng Panginoong Kristo at yung Espiritu Santo, yun daw ay iisa lang. Yun din yung Brother Josel. Di ating alamin sa Biblia, itanong natin kay Brother Eli. Yun po bang Espiritu Santo, Brother Eli? Yun din po ba ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo? Ano po ba ang pagkakaiba? Kung meron man po yung Espiritu Santo sa Espiritu po ng ating Panginoong Kristo. Bakit ano ba ang sabi ni Bularan? Yun nga daw pong pinabababa, Brother Eli, na dun sa panalangin daw ng tagapamahala nila, yun din daw pong Espiritu Santo. Si Kristo? Hindi, sabi Jesus bumaba. Meron po meron pa sinabing bumaba ka Espiritu ni Jesus. Wala naman. Wala po. Ang nakalagay doon, Jesus bumaba. Kasi Jesus mismo ang pinapababa. No? Ngayon, para makalusot sila, ang ibig nila sabihin, ang pinapababa yung Espiritu ni Jesus. Apo. Na yun din daw ang Espiritu Santo. Apo. Ay, napakamaling-mali nun, Brother William. Unang-una, kung ang Espiritu Santo, yun din ang Espiritu ni Jesus, babaliktad sa kanila yan. Lalabas na yung palang Kristo umiiral ng matagal. Mula pa nung nilalalang pa lang ang mundo, may Espiritu Santo na Di ba? Basahin natin. Sa paglalang, nandun na yung Espiritu Santo, Brother Joseph, pakibasa. Ito pong sinasabi po sa aklat ng Henesis, ito po'y nasa 1 at 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ayun. Nung gumagawa pa lang ang Diyos ng langit at lupa, ando na yung present na yung Espiritu Santo, di ba? Espiritu ng Diyos. Nasa ibabaw nga ng tubig, di ba? Yan din ang Espiritu Santo na inuutusan ng Diyos para malikha ang iba't ibang bagay, Brother Willie. Nandun sa awit, sabi po sa 104 at 30 naman po ng aklat ng awit, ito po ang nakasulat. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayun. Maliwanag na yung Espiritu Santo na yan, yung Espiritu ng Diyos na yan ang sinusugo ng Diyos para yung balat ng lupa ay malalang, mabago, maiporma. Kaya nga pinakikita nung wala pang porma ang mundo, globo pa lang ng tubig, sinabing ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig, di ba? Kumikilo sa ibabaw ng tubig. Ipinakikita rito, kapatid na Willie, na noon pa talaga, umiiral na may Espiritu Santo na. Pag sinabi mo ngayon na yung Espiritu Santo, yan ang Espiritu ni Jesus, lumalabas noon pa. Umiiral na ang Panginoon Kristo. Kasi paano magkaka-espiritu ang isang bagay na hindi naman umiiral? Mahirap patunayan ni Bularan yan may espiritu na ni Kristo, wala pa si Kristo. Imposibleng mapatunayan yun. Parang yung espiritu ni Brad Willie, hindi po pwedeng wala si Brad Willie kung meron siyang espiritu. Diba? Kaya, hindi naman pwedeng sabihin nauna yung espiritu ni Brad Willie kaysa sa kanya. Ganun kasi magiging implikasyon yan Mauuna yung espiritu ni Kristo kaysa sa kanya. Hindi pwedeng ganun. Ang katunayan nga na si Kristo ay umiiral na, noong pang araw may espiritu na ni Kristo, Brother Willie. Samantalang may Espiritu Santo, may espiritu rin naman ni Kristo nung araw. Kasi yung Espiritu Santo, espiritu ng Ama yun espiritu ng Diyos yun Ngayon, yun naman espiritu ni Kristo, espiritu naman ni Kristo yun. Noong araw na umiiral yung Espiritu Santo, noong araw din, meron din namang espiritu ni Kristo na umiiral, kapatid na Willie. Ang katunayan, panahon pa ng mga propeta, nagtuturo na yung espiritu ni Kristo Basahin natin. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng unang Pedro, sa 1:10 patuloy, ang mababasa po natin ay ganito. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula
tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Ng katotohanan ng una, ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang hahadili sa mga ito. Sabi ni San Pedro, Brother Willie, noong panahon ng mga propeta, kagaya nila Isaias, Malakias, Jeremias, noong pala, nagtuturo na ang Espiritu ni Kristo, Brother Josel. Opo. At ang nagturo sa kanila, miski sa panahon pa ni Moises, ang Espiritu talaga ni Kristo. Ang mababasa natin prueba, natuto naman si Moises ng itinuro ng Espiritu ni Kristo. Nasa Hebreo, natutuhan niya ang itinuro ng Espiritu ng ating Panginoong Yesus. Pakinggan niyo mga kababayan. Sabi po sa 11 at 24 patuloy ng Hebreo, sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. May foreknowledge si Moises, Brother Willie, na ituro ng Espiritu ni Kristo eh. Inari niyang mas malaking kayamanan yung pagiging pagkakadusta kay Kristo. Kaysa sa kayamanan ng Ehipto eh. Imagine, libo-libong taon pa bago magkatawang tao ang Panginoong Hesus nung panahon ni Moises, ano? Pero noon pa, alam na ni Moises ang mangyayari sa ating Panginoong Kristo. Yung kadustaan na mangyayari sa kanya, inadapt na ni Moises. Kaya nga inari niyang mas malaking kayamanan yung kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Kaya tinanggihan niya na siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Bino mo maging apo ka ni Paraon. Tinanggihan niya yun. Mas pinili niyang siya'y tampalasanin sa kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo siya ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sapagkat inari niyang malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo. Meaning, si Moises pala, naturuan na rin ng Espiritu ni Kristo. As far as Moses, he is the first of the prophets na nagsulat sa Biblia. Naturuan na siya ng Espiritu ni Kristo. Pero hindi matatanggihan, kapatid na Willie, nung panahon ni Moises, ng mga Israelita, na nagtuturo na si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu niya sa mga propeta. Noon naman, nagtuturo rin ang Espiritu Santo, kapatid na Willie. At sinasabi ng Biblia na yung mga ibinubukha ng bibig ni David, sa Espiritu niya sinasabi ito. Anong talata yun, kapatid na Willie? Nagsasalita siya ng mga salita na inuudyok ng Espiritu Santo. Yung mga propeta na yun, ano? Pakinggan nyo sa isang talata ng Ikalawang Pedro, Brother Willie. Ito po ang sabi po sa Ikalawang Pedro sa 1, at ang talata po ay 21. Ito po ang nakasulat dito. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang nag-uudyok pala doon sa mga tao ng Diyos sa kanilang pagsasalita, kagaya ni David, ng mga unang mga mangaral ng Diyos, naudyukan sila ng Espiritu Santo. Samantalang nagtuturo ang Espiritu ni Kristo, nag-uudyok naman ang Espiritu Santo sa pagsasalita ng mga tao na ito, kapatid na Willie. Kaya mayroong coordinated effort ang Espiritu Santo ng Diyos at ang Espiritu ni Kristo. Sabay itong umiiral. Hindi pwedeng sabihin na yung Espiritu ni Kristo, yun din ang Espiritu Santo, Brother Willie. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi unang-una, yung senaryo ng binyagan o bautismohan ng Panginoong Jesus, nagpapatunay na magkaiba yan eh. Pakinggan nyo. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat po ng Lucas. Ito po'y nasa 3 at ang talata po ay 21 patuloy. Ang nakasulat po'y ganito. Nangyari nga,
nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin ay nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Ayan. Nung bautismuhan, Brother William, Panginoong Jesus, bumaba ang wika, ang Espiritu Santo, na may anyong katawang tulad sa isang kalapati. Galing sa langit yung Espiritu Santo, no? Si Kristo'y nasa ilog ng Jordan, eh. Huwag mo naman sabihin nasa ilog ng Jordan si Kristo, yung Espiritu niya nasa langit. Para kailangan siyang babaan. Napaka-obvious namang maling aral nun, Brother Joseph. Biro mo, nasa langit yung Espiritu Santo, bumababa kay Kristo. Yun din pala Espiritu niya. Ano nangyari? Bakit kung kailan siya pabobotismo, iniwanan siya at naiwan sa langit? At kaya pagkatapos lang ng botismo, saka siya binabaan. Ibig mo sabihin, yung binobotismo si Kristo, wala siyang espiritu ng oras. Napakamaling aral ni Bular. Brother John. Lumalalim kabularan ang pagkakabalaho ninyo. Kasi panay ang pilit nyo na isalba yung puno ninyo sa maling aral na itinuturo niya. Tinan mo, lalong napapalaki yung inyong kahihiyan dyan sa punto na yan. Hindi nyo kayang patunayan yan, lalo nandiyan si Brother Eli Soriano. Hindi nga kayo lalaban ng debate sa TV. Yan lang hindi nyo pwedeng sustinihan ng mga talata sa Biblia. At saka huwag mong ilihis, para ka naman si Paul yung sinasabi nung inyong puno, binabago nyo para lang ma-justify nyo. Ang sinabi nung puno nyo, Jesus, bumaba ka ngayon. Ang pinabababa si Jesus, hindi yung Espiritu Santo. Kapatid, para patunayan yan, kapatid na Josel, na hindi nga gayon ang ibig sabihin ni Ka.R.D. Manalo doon sa salitang yon. Ito kasi ngayon, yung tama nga sabi mo na pinipilit isalba sa pagkakamali yung kanilang puno. Mismo si Ka.R.D. Manalo, may aklat siyang sinulat, itong mga pangunahing doktrina ng Biblia. Isang aklat ito na siyang sumulat, na pinatutunayan dito ni Ka.R.D. na hindi nga yung Espiritu ni Kristo, yun na rin ang Espiritu Santo. Nandito po yan sa page 119 kung meron tayo dyan sa ating computer sa 5, na kung saan pinatutunayan dito ni Ka.R.D. magkakaiba ito, kapatid na Josel. Nakita mo ba, kapatid? Ayan, yan. Pakita po natin yung nasa page 119. Ang sabi rito ay, tangi sa Diyos, sino pa ang nagsusugo sa Espiritu Santo? Maging ang Panginoong Jesucristo ay nagsusugo rin sa Espiritu Santo, gaya ng nasusulat sa 15:26 ng Juan. Hindi lamang ang Diyos, kundi maging ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsusugo sa Espiritu Santo. Kaya magkakaiba ang Diyos, si Kristo, at ang Espiritu Santo. Ay, nako, nabalahon lalo si Kabularan. Ulitin nga natin yan para sa tagapakinig sa radyo. Ito po ang... Hindi lamang ang Diyos, kundi maging ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsusugo sa Espiritu Santo. Kaya magkakaiba ang Diyos, si Kristo, at ang Espiritu Santo. Magkakaiba pala. Paano naging kay Kristo, Espiritu ni Kristo yung kaiba niya? Ay, naka po. Ngayon, Brad Mel, baka pwede nating ulitin yung sinabi ni Eranio Manalo, yung sinabi ni Bularan, na ang sinasabi ni Eranio daw hindi naman si Jesus talaga ang pinabababa, kundi Espiritu Santo, dahil yun ang Espiritu ni Kristo. Tingnan po ninyo, mga kababayan, kung tama, o talagang may tama itong mga ito. Sige, pwede na? Ihambing natin mabuti dun sa point na yon. Tingnan po ninyo yung kanilang malaking pagkakamali. At pinipilit kasi nyo, but yung kay di ba? Yung kay Eranio Manalo, sino ba ang pinabababa niya? Espiritu Santo ba? Wala naman sinabi ang pinabababa Espiritu Santo Wala rin sinabi Espiritu ni Kristo pinababa. Ang pinabababa niya si Jesus. Opo. Pag si Jesus, ibig sabihin kasama katawan dun. Pwede alam ni Bularan yun. Pakinggan po muna natin, mga kababayan.
Jesus, bumaba ka ngayon sa loob ng kapilyang ito. Kita mo? Sino ang pinapababa? Jesus! Hindi naman Espiritu Santo eh. Si Jesus ang pinapababa eh. Naku naman, liwanag naman panluloko niya sasabihin ang Espiritu Santo raw si yun ang Espiritu ni Kristo. Hindi naman ang kausap ni Manalo dyan eh ang Espiritu Santo o ang Espiritu ni Kristo. Ang kinakausap niya si Jesus mismo. Opo. Yun ang may Espiritu. Ito ngayon ang gustong ipalusot ni Bularan. Tandaan mo, sabi ni Eranio Manalo, Bularan ha, Jesus, bumaba ka ngayon sa kapilyang ito. O yan bang gusto mong pangatwiranan? Ito hilot po nila mga kababayan. Baka po ang itinatanong naman nila sa ating kapatid na Bularan ay alin yung tinutukoy ni Apostol Pablo na Espiritu ng Anak o ng Panginoon Kristo na isinusugo sa panahon ng pagsamba o pagkakatipon. Babasahin ko muli ang banal na kasulatan dito po sa Gawa 16:6 hanggang 7. Ganito ang ating mababasa. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bithynia at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Yung Espiritu ng ating Panginoong Jesucristong tinutukoy na sinusugo ng Ama, yun din ang Espiritu Santo. Kaya, noong ipanalangin ng nababahala na anyayahan ang anak para bumaba, ang katumbas noon yung pag-aanyaya sa Espiritu Santo para matupad ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan nagkakatipon yung 2 o 3 sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sumakatid kapatid. Hawa, kabularan. Hawa, di ba? Malinaw naman yung sabi ng puno mo eh. Jesus. Hindi naman Espiritu. Hindi nga po, Brother Eli. Hindi Espiritu Santo, inaanyayahan. Katumbas daw. Ano katumbas? I-invento lang ni Bularan yun. Walang katumbas yung si Jesus. Sabi, katumbas ni Jesus, Espiritu Santo. Mali. Brother Joseph. This is sana, diretsan niya na sinabi, Espiritu Santo, bumaba ka? Hindi. At saka malinaw naman din na sinasabi ni Eranio Manalo sa inyong aklat, magkaiba pala, Brad Danny, ano? Ayon sa inyo, magkaiba ang Diyos, magkaiba ang Kristo, at saka ang Espiritu Santo. Tapos, no sabihin ng puno mo, Jesus, bumaba ka. Gusto mong patunugin na ang tinutukoy niya pinabababa, Espiritu Santo. Hindi ganon. Hindi ganon ang kahulugan ng sinasabi ng puno mo. Dahil ang puno mo nagsasabi, magkaiba ang Espiritu Santo at saka si Kristo, Brad Danny. Correct. Kaya ngayon, Brother Josel, yung sa nabanggit mo na pagbaba, alam mo ba, meron din silang ginagawang paggigilad dyan. Ano naman? Kasi di ba ang sabi ni Brother Eli, yung pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo mangyayari sa kanyang pagparito sa paghuhukom, Brother Joseph. Aba, meron silang ginagawa dyan, Brother Joseph. Ano naman? Patutugin natin para madinig ng ating mga kababayan yung palusot na ginagawa nila Michael, Brother Sige Joseph. nga. Kaya baka itanong ho nila ito sa ating ganito kapatid na Bularan. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na ipinahayag mismo ng Panginoon Jesucristo na bumababa siya galing sa langit pero hindi pa po araw ng paghuhukom? Meron. Ang isa, mababasa natin dito sa Juan 6:51. Pansinin po ninyo mga kaibigan. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Maliwanag eh. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Hindi na nga mahulugan na yan sa araw ng paghuhukom na gano'n. Ay nako, Bularan talagang ano ka talaga, nililigaw mo talaga tao. Pinag-uusapan yung pagbaba ni Kristo na hindi pa araw ng paghuhukom. Yung binasa mo, yung pagbaba niya nung araw pa yun. At saka hindi naman bumababa ang nakasulat, bumabang. Past tense na. Brother Josel, naglilid si Michael. Leading na nga, leading. Nilaglag siya ni Kabularan. Ulitin nga natin yung leading ni Michael.
Kaya baka itanong ho nila ito sa ating ganito, kapatid na Bularan. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na ipinahayag mismo ng Panginoon Kristo na bumababa siya galing sa langit pero hindi pa po araw ng paghuhukom? Meron. Ayan, bumababa sabi ni, ang tanong ni Michael, meron ba tayong mababa sa kapatid na Bularan? Huwag niyong alisin sa screen. Ilagay niyo uli yun. Meron ba tayo kang mababasa? Kapatid na Bularan na si Kristo'y bumababang mula sa langit hindi pa araw ng paghuhukom. Meron daw. Tapos ang babasahin, bumaba. Hindi naman bumababa yung binasa, kundi bumaba. Makalusot lang itong magkakabarkadang ito. Yan ba tinuro sa inyo ng puno nyo? Manloko sa kapwa-tao. Pero mo, ang pinapabasa ay bumababa. Tapos ang binasa ay bumaba. At saka yung sinabing yung binasang bumaba, noong pa yun, hindi ngayon yun. At yun eh, nung pagpunta niya rito, di ba? Opo. At hindi naman yun yung pagbaba na pagkatapos nung una niyang pagpunta, Brother Willie. Brother Joseph. At kung magkakaganon pa, Brad Willie, lilitaw hindi nga tao ang Panginoong Jesucristong galing sa alabok. Oo, lumalabas, panikpanaog siya sa langit. Sige, Michael, laliban mo hukay niyo. Sige, at tuloy natin yung tape para mapakinggan natin yung sinabi ni Bularan mula doon sa... Dadalya sa yung leading question. Oo, yung leading muna ni Michael. Bumababa, tapos ang babasahin, bumaba. Kaya baka itanong ho nila ito sa ating ganito, kapatid na Bularan. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na ipinahayag mismo ng Panginoon Kristo na bumababa siya galing sa langit pero hindi pa po araw ng paghuhukom? Meron. Ang isa, mababasa natin dito sa Juan 6:51. Pansinin po ninyo, mga kaibigan. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Maliwanag eh. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Hindi na nga mahulugan na yan sa araw ng paghuhukom na ganap yung pagbaba na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo po. Kaya ano pa po ang matibay na katunayan, kapatid na Bularan, na ang pagpuna nitong puno na nagpakilalang Diyos ay bunga po ng kanyang maling pagkaunawa sa talata po ng Biblia? Narito pa ang isang talata na babasahin natin sa Apokalipsis sa 3:20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ipinapapansin natin, kapatid na Michael, sa ating mga taga-subaybay. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong Kristo, hindi po sa araw ng paghuhukom. At ito, hindi po sa langit. Sapagkat ang sabi niya, ay siya tumutuktok Opo. Di ba? Sa pintuan ng puso, pintuan ng mga lingkod niya. Yung mga lingkod niya, wala naman sa langit, kundi narito sa lupa. Kung sino anyang magbukas, ako'y papasok. At kapatid na Bularan, ipinapapansin po natin ng ipahayag po yan ni Apostol Juan. Yung pahayag na yun ng Panginoon Kristo. Saan po naroroon ang Panginoon Kristo? Nasa lupa pa po ba? Nasa langit na siya noon Pero, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sino bang magbubukas ng pinto? Hahapon siya, papasok siya, hahapong kasalo niya. Ibig bang sabihin si Kristo sa kanyang kalagayan ng bababa para pumasok sa puso? Kundi, katulad din nung ipinangako sa 18:20 ng Mateo, na kung saan nakakatipon yung 2 o 3 sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna nila. Kaya yun hong punong nagpakilalang Diyos, mga kababayan, isa lang ho ang napatunayan natin. Minsan pa, na mali po ang kanyang pagkaunawa sa ipinahayag ng tagapamahalang pangkalahatan sa kanilang panalangin ng anyayahang bumaba ang ating Panginoon Kristo. Hindi po ang Panginoon Kristo sa kanyang likas na kalagayan ng bababa sa kapulungan ng mga lingkod niya, kundi ang kanyang espiritu na isinusugo sa panahon po ng pagkakatipon o ng pagsamba. Ano ibig nila sabihin dyan, kapatid na Josel, kapatid na Dani, kapatid na Willie? Bali po, ang gustong patunugin nila na sintonado naman, Brother Eli,
na si Kristo raw po, nung sinasabi niya yung pahayag na yun, nasa langit siya. Samantalo yung kanyang mga lingkod nasa lupa, Brother Eli. Na ang sabi ni Kristo, kung ang sino man ang wikay magbukas ng kanyang pintuan raw ng puso yung Brother Josel papasok ang wika siya rin sa lingkod niya, Brother Eli. Pinapatunog po niya, Brother Eli, na talagang si Kristo nasa langit, pero nagagawa po niya, Brother Eli, na pumaroon sa kanyang mga lingkod. Kung totoo yun. Opo. Impertinente yung sinasabi ni Manalo. Na? Ba't kailangan pababain pa? Kahit pala nasa langit, makakakatok naman, ba't pinapababa sa kapilya? Hindi na impertinente. Kahit pala nasa langit, makakakatok, ba't pinapababa? Anong palagay mo kay Kristo? Ba't kailangan pa bumaba? Ha? Yan ang sinasabi natin, Brother Danny. Opo. Pero, hindi ko napanood yung pagpaliwanag nila dun sa 3:20, Brother Danny. Pero, Wala naman po silang ipinaliwanag, kundi ang pinatutunayan lang nila dito sa 3:20 ng Apokalipsis ay yun daw ay hindi naman sa langit nangyari at ang nagsasalita daw ay ang Panginoon. mabuti Jesucristo. basahin natin yung 3:20, Brother Willie. Sige po. Sige po, ilagay po natin sa TV screen ang talata 3:20 po ng Apokalipsis. Ito po ang sinasabi po sa talata. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ano ibig nila sabihin dyan, Brother Willie? Lumalabas po dyan, Brother Eli, kahit po hindi araw ng paghuhukom, ang Kristo po mula sa langit, bumababa at pumapasok nga po. Wala naman nakalagay dyan bumababa siya. Kasi po, pinapatunog, Brother Eli, na nasa langit nga po ang Kristo. Ngayon, pagka ang wika merong lingkod niya na magbubukas ng pinto, siya papasok. Ibig sabihin, ang Kristo mula sa langit, nakakababa, pumaparoon sa kanyang lingkod, Brother Eli. Pero wala nakasulat dyan bumababa siya. Wala pong gano'n. Pinapatulog nga lang po nila. Kasi, kung totoo yan, bakit naman sasabihin ni Pablo ang Panginoon ay bababang mula sa langit at ang mga patay mabubuhay? Diba? Yung pagbaba ni Kristo, yun nga ang pagkabuhay ng mga patay, hindi ba? Apo. Lalabas, ting bababa siya, may mabubuhay na patay. Wala pa naman pagkabuhay na mabuli ng mga patay ngayon Yung pagkatok ni Kristo, hindi naman ang ibig sabihin ng pagkatok niya bumaba siya Kasi nakasulat doon, yung pagkatok niya, kung sino man ang wikay duminig ng aking tinig, yung tinig niya, Brother Willie, yung tinig ni Kristo Basahin natin uli yung 3:20, papansin natin sa kanila. Ito po ang nakasulat po sa talata. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas. Hindi, yung tinig pala ni Kristo. Apo. Yun ang paraan para siya'y makakatok sa puso ng tao. Kung puso man ang sinasabi nila, no? Apo. Yung tinig ni Kristo. Pero hindi kailangan si Kristo yung bumaba. Para kumatok, no? Kasi makakakatok siya sa pamamagitan ng kanyang tinig. Ang totoo nga ang mga tupa ngayon ang susundin yung tinig ni Kristo, Brother Willie. Pero hindi kailangan siya bumaba. Pakinggan niyo sa Juan. Ito po ang sabi naman po sa aklat ng Juan sa 10 at 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Hanggang may tupa, Brother Willing, idinadala ni Kristo sa kanyang kulungan, ang tinig niya ang puwersa na nagpapadala kilo sa kanila at nagdadala doon sa kanyang kulungan. Diringgin nila aking tinig. Asan ba yung tinig na yan? Yan ba maririnig mo na yung kumbaga, maririnig mo ba yan? Vocal sa langit nang gagaling? Ganun ba yon? Pakinggan natin sa Kawikaan, ganito ating mababasa kung paano naririnig ng tao ang tinig ni Kristo. Basahin natin. Sabi po sa 8:1 at 4 ng aklat ng Kawikaan, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Asan yung tinig niya? Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag at ang aking tinig ay sa mga anak na lalaki ng mga tao. Ayun.
ang tinig pala niya, nasa mga anak ng tao, Brother Willie, sons of man, di ba? Kaya, yung tinig ni Kristo, naririnig yon sa pamamagitan ng kasangkapan ng Diyos na tao rin. Na may unawa, brother. Na may unawa. Inilalabas ng unawa ang kanyang tinig. Hindi ibig sabihin, bababa si Kristo para marinig yung kanyang tinig o kumatok sa puso ng tao. Yan ang maling interpretasyon ng mga ministro ni Manalo, kapatid Willie. Kaya, diyan halatang halata mong silat na silat sila dahil yung kanilang aligasyon na ang espiritu ni Kristo, yun din ang Espiritu Santo, mali, kasi sila rin ang may sabi, magkakaiba yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. Paano naging yun din ang Espiritu ni Kristo at saka Espiritu ng Diyos, magkakaiba pala yun. Sabi ng kanilang, ano yung libro nila na yan, Brother Danny? Yun po ang kanilang aklat na ginagamit, mga pangunahing doktrina ng Biblia. Pakita nga natin, kapatid, ang ating aklat na yan, na ang author po niyan ay si Ginoong Eranio Manalo. Yung mismong cover, pakita natin. At nang makita ng ating mga taga-subaybay, yung, ayan, mga pangunahing doktrina ng Biblia. Ang subulat po niyan ay si Ginoong Eranio Manalo. Mga tanong-sagot na lang yan, kapatid na Josel. Tanong-sagot, tanong-sagot. At doon din po, Brother Eli, kung nag-iisip lang itong mga manggagawa ni Ginoong Manalo, ay hindi nila pangangahasang haguri ng ganon dahil sa alam naman ng ating mga kaibayong ito na sinusubaybayan din sila ng ating mga taga-subaybay, nakikita natin kung yung Panginoong Jesucristo na ayon sa palusot ni Kabularan ay yun ang tumutuktok doon sa 3 at 20 nga. Ganito ang mga mangyayari noon. Sabi niya, hindi pwede yung physical ni Kristo. Si Kristo'y tao ayon sa kanila, nasa langit ay tao. Kung bumaba, granting na bumaba yung espiritu ng Panginoong Jesucristo, naiwan yung katawan niya sa langit. Wala nang espiritu at nandito na tumutuktok na sa lupa. Ano naman ang mangyayari kaya doon sa katawang walang espiritong nasa langit, kapatid na Diyos? Mamamatay. Opo, naiwan Sukat namang iniwan doon yung katawan at bumaba dito sa lupa. Kasi ang hindi nila naintindihan, Brother Danny, nung ma-resurrect si Kristo, purely spiritual na kasi lalabas nung pumanik siya sa langit, Brother Danny. Kasi, nung nandito siya sa lupa, may ipinakikita siyang katawan, na may butas pa yung kamay at saka yung paa. Pero sa sinasabi ni San Pablo, sa unang Korinto 15, na ang laman at ang dugo hindi makakapasok o magmamana ng kaharian ng langit, kailangan palitan ng wika yung may kasiraan ng walang kasiraan. Sinabi niya rin doon sa Korinto rin na yung katawang ukol sa langit naman, yun nga spiritual na hindi na yung tao Brother Danny. Basahin nga natin yun, Brother Willie. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 44. Ang nakasulat po ganito: itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Mayroong katawang ukol sa espiritu. Kaya si Kristo, nung pumanik sa langit, yung katawan na ipinanik niya, hindi tao yun Yun ukol sa espiritu. Sabi ni San Pablo, kung may katawang ukol sa lupa, kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Kaya kung tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, tataglayin din naman natin yung larawang, basahin natin. Talatang 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya si Kristo nung pamanik sa langit, hindi tao Brother Willie. Kasi yung kanyang ipinanik na katawan, hindi tao yun Katawang ukol sa langit yun paniniwala kasi nila si Kristo'y tao hanggang pumanik sa langit. Yun ngayon ang magpapahiya sa kanila Paano mo pabababain yung tao sa langit? Si Kristo pala'y tao, nasa langit. Pabababain mo. Di ba? Tapos sasabihin nila, Espiritu Santo raw yung pinapababa. Ang layo naman. Ibig mong sabihin, yung si Kristo nung nasa langit, ang Espiritu niya ron, yung Espiritu Santo. Iba yung Espiritu ni Kristo sa kanyang sarili. Iba yung Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan dyan, kapatid na Willie. At ang maliwanag po dyan, Brother Eli, Brother Joseph, Brother Danny,
ay hindi talaga nagtatapat itong mga ministro, manggagawa ni KRD. Kasi pinapalabas nila, yun daw ay panalangin ni KRD na hindi naman pala totoo, brother. O hindi talaga panalangin. Yun sermon. Pagbabayubay, brother. Pagbabayubay ang tawag. Binabayubay. Ang alam ko po, yung nagbayubay kay Kristo, brother Eli, yung naniniwala sa tao. Opo. Kaya nga pagkatapos ng pagbabayubay niya, kapatid na Willie, nagyayang. Tayo tumindig at tayo at manalangin. O hindi pa pala nananalangin. Pero ang takada nitong si Michael, panalangin daw yun. Alam mo, sinungaling talaga ito si Michael. Sa bagay, brother Eli, hindi naman po yan din marahas na bagay, hindi marahas na paratang yan. Kung dun sa mga usapin nga natin sa hukuman pati yung mga pinagsisinungalingan nila, alam mo kung bakit? Bakit po, brother Eli? Tayo raw ang nauna, brother Willie. Ng pagsasalita ng kung ano-ano saban sa kanila. Tayo raw ang nauna. Binabaliktad po. Kayang-kayang patunayan sa istorya ng Pilipinas na hindi tayo nauna. Naka-record naman lahat ang tigas ng nila, ng kanilang na sabihin na tayo nauna. Sinasabi nila sa husgado, hindi totoong kami nauna kayo. Kasinungalingan po. Sumasagot lang kami. Talagang sila namihasa, brother Josel, sa kasinungalingan. At para sila mandaya at manlinlang ng kapwa. Kasi yun mismo ang naranasan ni KFD. Matagal ng panahon yun, brother Josel So, yun po mga kaibigan, maputol na dito. Malapit na din lang matapos mga kaibigan. So, yan po yung kaganapan ng video. So, nalaman natin simula sa umpisa na kung ano po yung mga dahilan, bakit hindi po natuloy-tuloy yung debate ng INC at saka ang dating daan. Palusot lamang po ng kabilang kampo yung kanilang sinasabi. So, nakita naman natin kahit walang debate na naganap, makita mo naman kung ano po talaga yung tama at totoo ang ipinapangaral. Kasi ayon sa mga talata na binibitawan po nila, binibitawan ng kapatid na Eli, makikita mo yung totoo doon. Gaya na lamang po yung sinabi nila na yung Espiritu Santo, yun daw yung Espiritu ni Jesus. Napatunayan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kapatid na Eli na hindi po mga kaibigan, kundi yung Espiritu na yon ay iba doon po sa Espiritu ni Jesus. At si yung Pangulo din mismo nila ang nagsabi mga kaibigan. So dito makita natin yung different ng paniniwala ng bawat isa mga kaibigan. So napakaganda po yung ating nakita ngayon at meron po tayong napatunayan, meron po tayong nakitang katotohanan dito mga kaibigan. So hanggang sa susunod po muli mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth.